Ayun, good evening family. Good evening. October 12, 7:05 p.m. Galing po tayong trabaho, magbasa na po tayo ng Biblia para sa araw na to. 1 Corinto 7:17 hanggang 24. Ang pamagat po ng aklat, magpatuloy sa dating kalagayan sa buhay. Mamuhay ang bawat isa ayon sa ipinagkaloob sa kanya ng Panginoon at magpatuloy sa dati niyang kalagayang noong siya'y tawagin ng Diyos. Ito ang itinuturo sa lahat ng iglesia. Kung ang isang lalaki ay tuli na nang siya'y tawagin ng Diyos, huwag na niyang alisin ang palatandaan sa kanyang pagiging tuli. At kung hindi naman siya tuli ng tawagin, huwag na siyang mag-asam na magpatuli pa. Hindi mahalaga kung ang isang tao ay tuli o hindi. Subalit mahalaga ang pagsunod sa utos ng Diyos. Manatili ang bawat isa sa kalagayan niya nang siya'y tawagin ng Diyos. Ikaw ba'y isang alipin ng tawagin ng Diyos? Huwag kang mag-alala tungkol doon. Ngunit kung may pagkakataon kang maging isang malaya, samantalahin mo. Ang taong alipin ng tawagin ng Panginoon ay malaya na dahil sa Panginoon. Gayon din naman ang taong malaya nang siya'y tawagin ni Kristo ay naging alipin ni Kristo. Nabili at bayad na kayo, huwag na kayong paalipin sa mga tao. Mga kapatid, anuman ang kalagayan ninyo sa buhay na kayo'y tawagin, manatili kayo roon kasama ng Diyos. So, tingnan nyo family, no? Pagka nagbasa tayo ng isang aklat, binabasa natin yung isang aklat, no? Kasi, ang ginagawa po natin ay kakaiba sa lahat, no? Kasi, nakita nyo sila, pagka nagbasa lang sila na nagturo sila, isang verse lang yung pinapakita nila. Hindi natin naiintindihan kung bakit sinabi yung verse na yon hanggat hindi natin nababasa yung isang aklat na ganito. So, ganon. Pagka ganon kasi ang ginagawa, ang ibig sabihin nun, kinakalakal nila ang Biblia. So, kung gagamit lang tayo ng isang verse, kung yun gagamitin natin panlaban o pamuksa, pwede natin gamitin yun, tulad ng ginawa ni Kristo. Pagka si Kristo gumagamit ng mga verse na hindi buong kwento, ibig sabihin nun, pinagamit niya yon bilang sandata. Kung ituturo lang natin ng paisa-isang verse, malilito yung mga tao. Hindi nila alam kung saan galing yung verse na yon at bakit sinabi sa pagkakataong iyon, yung salita na yon, no? Kaya, wag po nating hayaan na maligaw tayo ng mga tao na nagtuturo sa atin. Kailangan basahin natin yung buong isang aklat, no? Halimbawa, ayan, no? Aklat, halimbawa, ito aklat, no? Aklat ni Marcos, ganon. Huwag po tayong, kasi kung isang verse lang po yung kukunan natin ng wala po tayong, maliligaw lang po tayo. Hindi po natin malalaman kung bakit sinabi yung verse na yon kung hindi natin nababasa yung buong aklat. Ibig sabihin, binabahabahagi po nila kasi yung verse, no? Huwag po tayong masanay sa mga bagay na nakasanayan natin, no? Pero hindi ko naman to sinasabi para sa mga tao na tagapakinig, no? Sinasabi ko to para sa mga tagapagturo. Kasi
kung tama ang ginagawa nila, sana wala ng mga bagay na delubyo, mga bagay na bakit pa tayo kailangan gisingin ng Panginoon kung tama lahat ng mga itinuturo nila, no? Para lumalabas kasi, para silang mga bulaang guro. Kasi, ang tinuturo nila ay matatamis at kaaya-aya ang lumalabas sa kanilang bibig, ngunit may kasamang salot. Ganun ang paggamit ng verse. Kailangan sandata, hindi pagturo. Baga, gagamit ka lang ng verse kung gagamitin mo to sa panalangin, o kaya pero kung magtuturo ka, dapat basahin mo yung buong aklat para hindi maligaw yung mga tao, no?